kapatid, dito naman tayo sa Sigalot sa West Philippine Sea. Bumuelta ang China sa akusasyon ng Pilipinas na hinarang nila ang ginawa nating medical evacuation sa Ayungin Shoal. Giit ng China, hindi dapat ito idahilan ng Pilipinas para maghatid ng mga construction material at permanenteng okupahin ang teritoryo. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Sa inalabas na videong ito ng Philippine Coast Guard, sinubukang harangin ng China Coast Guard ang ginawang medical evacuation ng PCG para sa isang sundalong Pinoy sa Ayungin Shoal noong May 19. May sakit kasi ang naturang sundalo na nagbabantay sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. We're going to medevac some personnel. We're going to medevac. We have a sick personnel on that boat. Nalagpasan niya ng PCG pero nakipagpatintero pa sila sa iba pang barko at speedboat ng China hanggang sa nakalapit ang PCG sa rubber boat kung nasaan ang may sakit na sundalo. Pero habang nililikas siya, binanggapan ng Chinese rubber boat ang speedboat ng PCG. Sa kabila niya, nadala ang sundalo sa ospital sa Palawan. Ang ginawang yan ng China, tinawag ng Philippine Coast Guard na barbaric at hindi makatao. It just goes to show na whether it's just an ordinary supply mission or even medical evacuation, na dapat meron na nga silang mas leniency, di ba? Or consideration dahil this is a humanitarian mission. And yet they still didn't at least easen the tension in hampering our operation. It just goes to show na wala talaga silang pakialam in whatever, whether it's a humanitarian mission or a blatant violation of international law. Buwelta naman ang Chinese Foreign Ministry kung nag-abiso lang daw sana ng maaga ang Pilipinas. Papayagan nila ang medical evacuation pero hindi raw dapat natin ito gawing excuse para makapaghatid ng mga construction material para umano permanente nating okupahin ang Ayungin Shoal. Kinondena naman ng ilang senador at kongresista ang panibagong panghaharas ng China. Ayon kay Senator Joel Villanueva, ang mga patuloy na pambubuli at panghaharas ng China ang nagdudulot ng instability sa rehiyon. Dapat daw maghain ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas kasunod ng insidente. Giit niya, hindi magpapasindak ang Pilipinas at mas lalong hindi tayo titigil na manindigang atin ang West Philippine Sea. Para naman kay Senator J.V. Ejercito, ipinakikita lang nito na walang puso at walang pakialam ang China sa kaligtasan ng mga tao. Para naman kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, mas masahol pa ito sa mga iligal na pang-water cannon ng China sa ating mga barko. Hinimok niya si Pangulong Bongbong Marcos at mga kinauukulang ahensya na maghain ng criminal complaints laban sa China sa mga international body. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kaugnay ng balitang yan, muling iginiit ni spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Kaya wala raw obligasyon ang Pilipinas na humingi ng permiso sa China kung magsasagawa man ito ng mga aktibidad doon. Dagdag pa ni Tariela, ang pagharang ng China sa medical evacuation ng Philippine Coast Guard noong May 19 sa Ayungin Shoal ay hindi makatao. Lalo't binaliwala nila ang kaligtasan ng mga to. Mga kapatid, Andre Felix po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.